O nga pala, no, I would like to say thank you sa Kingdom of Jesus Christ para dito sa ano, no, overpass na ito, no. So maraming salamat at yun, binuksan nyo na to publicly para sa public. Siyempre pagkakain sa Waxis na previously is ano yan, McDonald, pero Waxis na siya ngayon. Yun lang, no. Thank you so much KOGC, dahil siyempre makakatulong to sa mga estudyante, sa mga pasahero na rin, no, ng aeroplano palabas at papasok sa airport. Di ba, imbis na makipagpatintiro sila doon sa may highway, although meron naman sanang underpass, pero ang iba naman kasi hindi alam na mayroong overpass doon, walang guide. So yan lang. I would like to say thank you Kingdom of Jesus Christ, so the biggest indoor arena. So yun ang for today's video is i-vlog ho natin itong lugar ni Pastor Apollo Kibuloy or ng Kingdom of Jesus Christ or KOGC. So yun po yung pinakamalaking indoor arena sa buong mundo, seating capacity of 75,000. 'Di ba? Ganoon siya kalawak, kalaki. Na niya, no? Parang naunahan or nalagpasan niya ang seating capacity ni Philippine Arena sa may Santa Maria, Bulacan. Ito naman yung Jose Maria College. Ganda ng eskwelahan nila, no? May yan, may mga scholars yan sila. Pagka nung sinabi nila, pagkakalam ko dahil sa may mga nakausap tayong mga estudyante rin dito at saka mga full-time, no, worker ng KOGC. Yung during sa KOGC Siege, no, yung pangbabastos, pambabalahura ni General Torre sa KOGC compound. So may nakausap tayong mga member dito na yan na nga, itong eskwelahan na to ay meron siyang 1,000 scholars. Ang galing. So hindi man si Pastor Kibuloy, hindi man siya politician, pero grabe, dami niya natulungan. Dami niyang mga pagkakawang gawa, no. Anyway, so ito tayo sa second floor ng tulay ng KOGC. Dito tayo dapat sa taas pero mainit sobra, kaya dito na tayo sa lilim. Yan lang, ito yung hitsura. Kapag pupunta kayo dito, pwede kayo magtambay, pahinga. Gaya niya, sa kabila may babae, nakatambay, nakaupo siya. And baka mayroon siyang inaantay, may inaabangan siya, kakilala. Habang kaysa dyan sa initan, at least mayroong hagdanan, no. Naka-spiral ang style ng hagdanan. Nice one. Dati kasi itong tulay na to ay naka-close. So hindi siya madaanan dati. Matagal na to dito. Pero nitong bago lang, napansin ko lang, no, ako yung napapadaan dito na may mga nakikita kong mga tumatawid, no, maakyat dito ng mga tao. So ibig sabihin, na siya, open for public use. So congratulations sa mga taga rito na nakikinabang sa tulay. And yun na nga, maraming salamat KOGC dahil nga sa inyong palibreng tulay. So ito naman, airport na to dito sa area na yan, di ba? Likod na nito Jose Maria College, Davao City International Airport. Di ba? Ganda, oh. Ganda ng lugar, Davao City. Tsaka pagka talaga, itong lugar na to dito, mas lalo siya pinaganda. Palibasa kasi bubungad siya sa ating mga bisita, no? Ating mga dayo, mga turista, mapalokal man o mapa-international. Pagkalabas ng airport, kumbaga airport, no, ang isa sa mga representation, pinaka frontline para sa ating mga turista. Siyempre pag maganda yung airport, yan, expected na yan, magiging maganda na rin ang buong experience sa buong journey, gala, adventure, ganun. Pero hindi lahat, hindi lahat na pagkakataon ay porket maganda ang airport is maganda na rin magiging journey, no. Minsan din hindi, ganun talaga ang buhay, no, kapag maglalakwatsa ka. Hindi it's kumbaga, it's not always rainbows and butterflies, sometimes it compromise. Di ba, kanta yun eh. Yan, maganda, no, lugar, no. Ano sa tingin nyo? Tama ba yung ko dito, impression? Di ba, ganda. Barangay Comunal
Buhangin District, Davao City. Kingdom of Jesus Christ compound. Diba? O ganyan yan, oh. Mga estudyante siguro yan sila. Tumambay muna sila sa ilalim. Kasi nga mainit. Tirik ang araw. Ayan si mama, punta na siya ng airport. Hindi siya makatawid kasi tulin ng takbo ng mga sasakyan. 60 kph ang speed limit sa diversion road dito sa Davao City. Yun na yung pinaka maximum. Pag lalagpas ka pa doon, ayun, matitikitan ka. May mga speed dito mga speed gun, mga namamaril ng mga city mo or city traffic. Tsaka maliban doon, meron kami dito mga installed CCTV camera. Ayun, nakakadaan na sila. May mga may mga pedestrians na na imbes na makipagsapalaran doon sa pedestrian, may nakalagay na bawal tumawid. Bawal na tumawid nakalagay. So very good. At least meron ng alternative. May tulay na. Gusto nyo ba akyat pa ako sa taas? Sige, tara. Akyat na tayo. Nang makita naman niyo talaga yung pinaka ibabaw. Di baling mainit. May chowking na rin pala. Yan. Galing. Sige lang mamaya. Another vlog, no? Another content para dyan. Sasab na dito muna tayo sa pinaka content natin. Ito lang, tulay. Kingdom of Jesus Christ compound area. Ayun, nga pala McDonald's, 'di ba nabanggit ko kanina nung una na kanina pala doon sa may Panakan Public Market, 'di ba sabi ko McDonald's na lang yung kulang. Walang McDonald's, meron na sila doon Jollibee. McDonald's wala. Yun pala, meron pala dito dating McDonald's yan. Ngayon wala nang McDonald's, so access na siya. Anyway, so yun lang, no. Ganda, no. Kingdom of Jesus Christ compound. So yun yung kailangan Jose Maria College or GMC. Marami kong kakilala din diyan, nag-scholar din, no. Matatalino. Tapos, yan, Philippine Arena, the largest arena in the world, situated in Davao City. Orchid Hills. Kasi ito naman ang LPU and Cebulan Master Development or Mixed Use Development. Ano yan sila? 17 hectares. Kasi ito naman Philsaga Mining Corporation. Okay. Tapos yan unahan naman ang sige lang, yun ang next ating vlog. Anong meron dito makikita natin pagkalabas ng airport. So yun lang muna ngayon ang vlog na to is Kingdom of Jesus Christ compound featuring overpass. So maraming thank you KOJC Kingdom of Jesus Christ para sa libreng patulay. Para maiwasan yung disgrasya, no? At para relax kampante na yung mga tatawid. Dahil may tulay na nga. Di baling medyo nakapagod aakyat ng spiral stairs, pero at least mas safe kumpara doon sa pedestrian. Napakatuloy ng santang takbo ng mga sasakyan. Marami na mga vehicular accident dito. Talagang patay kung patay. So thank you for watching. Next, anong meron sa vicinity?